Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Naisip ni Lily na sinorpresa siya ni Daryl sa mga lanterns na ito. Pero agad itong nawala sa kanyang isip. Isa itong napakalaking project kaya hinding-hindi mag-effort si Daryl sa paggawa nito. Tingnan ninyo, may mga salitang nakasulat sa mga lanterns na yon. Sigaw ng isa sa mga naglalakad. Dito na nag-usap-usap ang maraming tao. Napaka-romantic nito. Inisip nila kung sino kaya ang maswerteng babae na ito. Matutuwa ako ng husto kung mayroon ding mag-effort na magpasulat ng pangalan ko sa mga ganyang klase ng lantern. Nainggit naman ang ilang mga kababaihan sa kanilang nakita. Naglakad si Phoebe kay Lily at hinawakan ang kamay nito habang sinasabing, napakaswerte mo talaga Lily. Ngumiti naman si Lily at tumango kay Justin. Kahit na hindi siya gaano kainteresado rito, naantig pa rin siya sa ginawa nito. Nagawa niyang masens na nagawa pa ring magbigay ng effort ni Justin para sa kanya. Nagliwanag naman sa tuwa ang nakangiting si Justin habang sumasagot ng, gagawin ko lang lahat mapangiti lang kita. Naramdaman niya na naantig dito si Lily, kaya ito na ang tamang panahon para yayain itong lumabas. Ngumiti naman si Lily at agad na kinuha ang kanyang phone para pikturan ang mga lantern nang mapansin niya ang isang pamilyar na lalaking naglalakad palapit sa kanya. Natuwa at nasurpresa siya sa kanyang nakita. Daryl! Agad na tumakbo ang naiiyak sa sorpresang si Lily palapit dito. Kasabay nito ang pagpasok ng takot at gulat sa dibdib ng kasama nitong si Jade, nabubulol nitong sinabi na, Daryl. Sanay siya sa pagtawag dito bilang Daddy. Pero hindi niya magawang gamitin ang nickname na yon sa harap ng maraming tao. Masyado itong nakakahiya. Matapos makita ang awkwardness kay Jade, ngumiti si Daryl at tumango rito bilang sign ng pagtanggap sa kanya. Isinara naman ng husto ni Justin ang kanyang mga kamao sa sobrang galit. Buwisit, nagpakita ang nakikitirang manugang na ito sa pinakamahalagang sandali ng kanyang plano na mapalapit kay Lily. Bakit siya nandito? Hindi ba dapat nasa library siya ngayon? Ngumiti si Lily at nagtanong kay Daryl, bakit ka natagalan? Higit kalahating oras na ang nakalilipas mula noong mag-usap sila sa tawag. Mapait namang ngumiti si Daryl at sinabing, masyadong marami ang mga tao rito ngayon. Dito na napunta ang kanyang tingin kay Justin habang bumubungis-ngis na sinasabing, ang kapal mo talaga Justin para magawang maharutin ang asawa ng iba sa harap ng maraming tao. Hayop ka, nagawa mong harutin ang aking asawa, at nagawa mo ring gumastos ng malaki para sa kanya. Nagawa na nitong guluhin si Lily mula noong magpunta sila sa outing. At ang mga lanterns na may pangalan ni Lily ay parte ng ginawang plano ni Justin. Dito na agad na nagbago ang itsura ni Justin. Magsasalita na sana siya nang bigla siyang interrupt ni Jade, ano ba ang sinasabi mo dyan, Daryl? Nagplano lang si MR Queen ng isang engranding sorpresa kay Lily at wala nang iba. Kaya paano mo siya nagawang kausapin ng ganyan? Paano mo nagawang magpaka-arogante habang kumakapit sa kinikita ni Lily? Tumigil ka na, Jade, bulong ni Lily habang nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Daryl, narinig mo ba ang sinabi ng magandang binibini na ito? Singhal ni Justin, binigyan ko lang si MS Lily ng isang sorpresa. Ano ba ang balak mong gawin sa bagay na ito? Sa papel ka lang naman niya asawa pero hindi naman talaga kayo magkasintahan sa realidad, hindi ba? Inaamin ko na gusto ko si Lily at hinahabol ko siya. Mayroon ka bang problema rito? Tumingin si Justin sa mga lanterns at nagpatuloy sa pagsasalita, nakikita ko na naiinis ka dahil sa pagiging romantic ko kay Lily. Pero sa totoo lang, Daryl. Ano-ano na nga ba ang nagawa mo kay Lily sa 3 taon niyong pagsasama? Siguradong nagagalit ka dahil nagawa ko siyang isurpresa. Maraming mga taong naglalakad ang napatigil para tingnan si Daryl. Natural nang maging usyosero at maging interesado sa mga drama ang mga tao. Tumawa naman si Daryl at tumitig kay Justin. Justin Quinn, totoo nga ang pangalan mo dahil kasing arogante ka ng isang queen. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kabastos kung interesado ka talaga sa asawa ko? Napatigil ng isang sandali si Daryl para tingnan ang mga lanterns bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Sa ano mo rin pala nakuha ang superiority complex mo? Napakaliit lang ng ginawa mong ito. Napaatras si Justin bago sumabog sa katatawa, haha, tama ka nga riyan. Nararamdaman ko na superior ako, Daryl, ano naman ngayon?
Ako ang gumawa ng mga sulat sa mga lanterns na nakakalat sa kaling ito, kita mo. Kaya mo rin ba itong gawin kay Lily? Tumawa naman dito ang mga sumasangayon na tao sa paligid. Nagawang makita ng lahat na hinahabol ng isa nitong manliligaw ang asawa ng lalaking iyon, at nagawa rin nitong mag-effort sa pamamagitan ng pagsulat sa pangalan ng ni Lily sa ilang daang libong mga lantern na nakakalat sa kalye. Kawawang nilalang. Agad na mas naging agresibo si Justin habang nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang phone habang bumubungis-ngis na sinasabing, tamang-tama lang ang dating mo, Daryl. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Sandali, ipapakita rin ng mga lantern na ito ang buong pangalan ni Ms. Lily maya-maya lang. Mas natuwa pa siya habang sinasabi na, hindi lang pangalan ni Ms. Lily ang ipapakita ng mga ito, dahil ipapakita rin ito ang pangalan ko. Nasusurpresa namang napapigil sa kanilang paghinga ang mga nakikiusyosong tao sa paligid. Hindi ba sobra-sobra na ang bagay na ito? Paano niya magagawang ipakita ang pangalan nilang dalawa sa mga lanterns na ito? Napakamakapangyarihan talaga ng lalaking ito. Hindi maiwasan maging ni Jade na mapabulong ng Lily, napakaromantic talaga ni Mr. Quinn. Mas ok talaga ito kaysa kay Daryl. Naguguluhan pa rin si Jade kung bakit nagka-care pa rin si Lily sa isang basurang kagaya nito. Mas lamang pa rito ng husto si Justin Quinn. Dahil isa siyang mayaman at romantic na lalaki. Hindi naman siya pinansin ni Lily, hinawakan niya ang kamay ni Daryl at mahinang sinabi na, halika na, Daryl. Dahil nagawa ni Justin na ilagay ang kanyang pangalan sa buong kalye na ito, siguradong magagawa rin nitong ilagay ang pareho nilang mga pangalan sa mga lantern sa paligid. Gusto nang umalis ni Lily sa lalong madaling panahon para maiwasan ang eksenang iyon na magpapahiya ng husto kay Daryl. Hindi naman gumalaw sa kanyang kinatatayuan si Daryl, ngumiti ito at sinabing, okay lang yan, honey. Tingnan natin kung ano pa ang kaya niyang gawin. Nagpapanik na si Lily sa mga sandaling ito. Siguradong babalik din sa kanya ang pagpupumilit ni Daryl na tingnan ang ginawa ni Justin. Mabilis ding dumami ang mga tao sa paligid matapos mag-enjoy ng iba sa drama na kanilang napapanood. Isang mayamang binata ang nakipagkumpetensya sa isang nakikitirang manugang para sa isang babae. Isa itong eksena na bagay sa isang drama. Kaya mas naging interesado rito ang marami kaysa sa paglalakad-lakad sa paligid. Gumawa ng tawag si Justin para ayusin ang mga lanterns at ipakita ang kanilang mga pangalan pero walang kahit na sino ang sumagot sa kanya. Nakangiti namang nagtanong si Daryl ng, ano ang problema? Bakit ang tagal mong gawin ito? Bakit ito pa rin ang mga nakasulat sa mga lantern? Huwag kang ang maingay, hindi mo ba nakikitang tumatawag ako? Nanloloko siyang pinatahimik ni Justin. Tumango rito si Daryl na nagsabing, sige, susubukan ko ring tumawag. Kinuha niya ang kanyang phone at tumawag kay Paul na agad namang sumagot sa loob ng ilang segundo. Patayin mo ang mga lantern sa buong kalye, sabi ni Daryl sa cellphone. Swish! Agad na namatay ang lahat ng nakadisplay na lantern sa loob ng isang iglap. Dito na nabalot ng kadiliman ang buong Atlantic Street. Ano? Nagawa ba niya talagang ipapatay ang lahat ng mga lantern sa buong Atlantic Street sa loob lang ng isang salita sa tawag? Hindi rito makapagsalita si Jade. Ano ang nangyari? Sino ang tinawagan ni Daryl? Nasaan na ang romantic surprise mo? Namatay na ba kasama ng mga lantern na ito? Ngiti ni Daryl. Ikaw, agad na tumulo ang pawis mula sa noo ni Justin. Buwisit, ano ang nangyayari? Tinawagan niya ang Dragon Tech ng ilang beses, pero walang kahit na sino ang sumagot sa kanya. Tingnan ninyo, mga helicopter. Sigaw ng isa sa mga tao. Dito na tumingin ang lahat sa kalangitan at napanganga sa kanilang nakita. Tatlong mga helicopter ang lumipad papunta sa kalye mula sa malayong lugar dala ang isang napakalaking gamit na nakahang sa ilalim ng tatlo. Habang pababa, malinaw na nakita ng lahat kung ano ang bagay na ito. Isa itong piano. Gasp! Natigilan dito ang lahat at walang kahit na sino ang nakapagsalita sa kanilang nakita. Gumamit ang isa sa kanila ng tatlong mga helicopter para magdala ng isang piano. Sino ang gagawa nito? Siguradong magastos ang ginawa nilang ito. Marami sa kanila ang napatingin kina Justin at Daryl sa sobrang gulat. Nagawa ng isa sa kanilang makontrol ang mga nakasulat sa mga nakakalat na lantern, habang nagawa naman ng isa na patayin ang lahat ng ito sa buong kalye.
Siguradong hinanda ng isa sa kanila ang napaka-engranding eksena na ito. Nabablangkong tinitigan ni Justine ang piano habang tumitigil ang oras sa kanyang paligid. Ito ba ay hinanda ng nakikitirang manugang na yon? Namamanghang tiningnan ng ilan sa mga tao si Daryl. Kinuha ni Daryl ang kamay ni Lily at hinalikan ito ng bahagya bago maglakad palapit sa piano. Walang duda na tinawagan niya si Paul para kumuha ng isang banda na kasama niyang manghaharana kay Lily. Parang lalabas naman ang puso ni Lily sa sobrang lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib sa mga sandaling ito. Dito na naglagay ang crew ng ilang mga upuan sa puno ng katahimikan. Napakatahimik ng daanan, nakatingin ang lahat kay Daryl. Nakatayo ang naguguluhang si Lily, halos lumabas na ang puso nito sa lakas ng tibok. Magpe-perform ba si Daryl para sa akin on the spot? Hindi niya nasabi na marunong pala siyang tumugtog ng piano. Naglalakad papalapit sa piano si Daryl at umupo. Nagunat ito ng daliri ay dahan-dahang inilapat ang mga ito sa piano case. Isa sa mga compulsory skills sa pamilya Darby ang pag-aral sa pagtugtog ng piano. Nag-aral itong magpiano sa loob ng 2 taon, kasama ang world-famous pianist na si Baker noong kasali pa siya sa pamilya. Pero 3 o 4 na taon mula noong huli siyang nag-practice. Isang crew ang lumapit para ilagay ang Mickey sa harap ng Daryl. 4 na sopistikadong lalaki ang lumapit at tumayo sa likod ni Daryl, may mga bitbit itong gitara. Wow! Sobrang na-excite ang lahat ng manonood. Ang 4 na gitarista ay hindi basta-basta, sila ang pinakapopular na rock band, ang FBI. Talaga bang hinire niya ang FBI para sa performance na to? Maraming batang babae ang sumisigaw sa tuwa at excitement. Nilabas ng lahat ang kani-kanilang cellphones para kuhanan ng video si Daryl. Ngumiti si Daryl nang tumingin ito sa paligid at tuluyang huminto ang mga tingin nito kay Lily. Nagsalita siya, "Honey, 3 taon na rin mula noong kinasal tayo pero wala pa akong nagagawang romantic na bagay para sayo. Hinusgahan ako ng lahat at binansagang isang walang kwenta, at nakikitirang manugang, hindi maganda ang naging pagtrato ng ibang tao sa akin. Pinagkakaisahan ka nilang lahat dahil nakapangasawa ka ng isang basura, pero hindi nila inisip na nahihirapan ka rin. I'm sorry. Nabigo na natin ang isa't isa noon, pero hindi na antin yon bubuhayin sa hinaharap." Wow! Naging spotlight si Lily nang tumingin ang lahat sa kanya. Papaiyak na si Lily habang walang kurap itong nakatingin kay Daryl. Sa wakas ay dahan-dahang nilagay ni Daryl ang mga daliri sa piano at nagsimulang tumugtog. Ngumiti si Daryl habang nakatitig ito kay Lily at nagsimulang kumanta, "I could not forget your charming eyes when we first met. Your figure haunted my mind. Feeling your grace while holding your hands, I could not breathe. I want to appreciate your innocence, I want to share your sadness when you are upset." Malambot pero magnetic ang boses ng Daryl, para bang naroon mismo ang singer. Nagsigawan ang kababaihan. Napatakip ng bibig si Lily sa pagkamangha, hindi nito mapigilan ang sunod-sunod na pagdaloy ng luha. Puno ng excitement at emosyon ang hindi makapagsalitang si Lily. Pakiramdam nito ay siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Nang natapos ang kanta, tumingin si Daryl kay Lily habang nakangiti. Dahan-dahan itong binuksan ang mga braso. "Honey!" Umagos ang mga luha ni Lily habang tumatakbo ito palapit kay Daryl. "Bravo!" May isang pumalakpak at nagsunuran ang lahat. Niyakap ng mahigpit ni Daryl si Lily. Ito ang unang pagyayakap ng dalawa sa loob ng 3 taon. Snap! Itinaas ni Daryl ang kanyang braso at nabali ang isang daliri nito. Malalkas na ingay ang pumalibot sa mga ulap. Boom! 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 Patingin ang lahat sa itaas at nakita ang mga streamer na nagpapaputok ng fireworks. Napakaganda! Puno ng emosyon ang nagsisigawang kababaihan habang nakaturo ang mga ito sa langit. Puno ang langit ng maliliwanag at makukulay na ilaw na nagpaliwanag sa malaking parte ng syudad na parabang mayroong meteor rain. 2 pangalan ang lumabas sa langit nang pumutok ang pinakamalalaking fireworks. Daryl Darby, Lily Landon. Umapoy ang pulang puso sa gitna ng 2 pangalan. Wow! Napahinga ng malalim ang lahat sa gulat. Hindi makapagsalita si Lily, hinawakan nito ng mahigpit si Daryl at nanginginig ang boses nito nang magtanong. "Honey, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip?"
Sunod-sunod na tumulo ang luha nito. Sobra itong nagulat sa mga naramdaman. Ngumiti ang nakatitig na si Daryl, nagustuhan mo ba ang sorpresa? Binili ba ni Paul ang lahat ng fireworks sa syudad? Napuno ng saya si Lily habang tumatango. Idinikit nito ang mukha sa dibdib ni Daryl. Yes, I love it. Bahay ng pamilya Young, Donghai City. Kakatapos lamang maghapunan ni Yvonne, kasama ang pamilya, mag-isa itong nakatayo sa bintana. Hindi ito mapakali dahil 2 araw na itong walang balita patungkol kay Daryl. Anong nangyayari sa akin? Bakit gabi-gabi ko siyang naiisip kahit na alam kong in love siya kay Lily? Naisip niya kung paano siya tulungan nito sa pag-evaluate ng valuables sa Pearl Pavilion. Pati na rin ang matapang na pagsagit nito sa kanya mula sa pating noong nag-outing sila. Tapos ay naisip nito ang katapangan ni Daryl habang nakikipaglaban sa mga magnanakaw. Ang mga senaryong iyon ay nakadikit sa isipan ni Yvonne na parabang nakatatak na ang mga ito. Mga pasabog na ingay ang narinig nang dumami ang fireworks sa langit sa direksyon ng Atlantic Street. Agad na nagliwanag at naging makulay ang kalangitan. Napakaganda. Nakuha ng fireworks ang atensyon ni Yvonne. 2 pangalan ang biglang lumabas kasabay ng fireworks. Napatulala si Yvonne nang mabasa niya ito. Panglan ito ni Daryl at Lily. Nasa Atlantic Street ba sila ngayon? Isang napaka-engranding fireworks show. Mukhang mahal na mahal niya si Lily. Hindi mawari ang masamang nararamdaman ni Yvonne. Atlantic Street. Magkayakap pa rin sina Lily at Daryl. Lahat ay nakatingin sa kanila. Ang iba ay nainggit, ang iba naman ay naghahangad ng kaligayahan para sa dalawa. Kiss! May biglang sumigaw. Maya-maya pa ay sabay-sabay nila itong sinigaw ng paulit-ulit. Onga, kiss! Dali na, kiss! Haha! Namula ang pisngi ni Lily sa hiya dahil tuloy pa rin ang pagsigaw ng mga ito, pero nakaramdam ito ng sobrang kaligayahan. Nakakya dahil napakadami talagang tao. Ngumiti si Daryl habang nakatitig kay Lily, lumapit ito para halikan ang mamula-mulang labi nito. Buzz! Bahagyang nakuryente ang katawan ni Lily at agad na gumalaw ang mga paa nito palapit kay Daryl, mahigpit niyang niyakap ang mga braso nito. Bravo! Nagpalakpakan at tumawa ang mga tao, marami ang nagre-record ng pangyayari gamit ang kanilang phones, nagbiglang nagkagulo. Takbo! May sumigaw sa gitna ng maraming tao, at nagmadaling tumakbo ang lahat. Nakaitim ang higit sa 30 na lalaki ang papalapit at may hawak na patalim. Ang leader ay isang middle-aged na si Timothy Dixon, ama ni Donoghue. Siya ang namumuno sa pamilya Dixon. Halos hindi nag-survive si Donoghue matapos bugbugin ni Daryl at naglagi sa ospital ng 3 sunod-sunod na araw. Sobra ang galit ni Timothy nang malamang halos mapatay ang anak nito. Nangako itong maghihiganti at papatayin nito si Daryl sa araw na yon. Tapusin niyo siya! Sigaw ng may namumulang mata-ana si Timothy. 30 na lalaki ang sumugod kay Daryl. Mariing isinara ni Daryl ang kanyang kamao. Alam nitong mga tauhan ito ng pamilya Dixon. Sobrang magkamukha ang mag-amang si Timothy at Donoghue Dixon. Walang matakbuhan si Daryl dahil puno ng tao ang Atlantic Street, kailangan niyang harapin ang mga ito. Kumuha ng gitara si Daryl at sumugod. Kinakabahan si Lily, gusto nitong tumulong pero pinigilan ito ni Jade. Masasamang lalaki ang mga yon, hindi ka rin makakatulong. Paano kung tawagan na lang natin ang kapulisan? Kinakabahang tanong ni Jade, inilabas nito ang phone para tumawag. Pero walang sumasagot ng phone sa kabilang linya. Nasa labas ang lahat ng kapulisan para magmaintain ng kaayusan sa lugar dahil sa Mid-Autumn Festival. Naintindihan ni Jade ang hindi pagsagot ng mga pulis sa kanyang tawag. Tinawag nito ang nahihilong si Phoebe. Tara, maghanap tayo ng pulis na nasa intersection bilis. Nakikipaglaban na si Daryl. Thump! Thump! Mas malakas na ang enerhiya ni Daryl mula noong nag-practice siya ng pure energy scripture. Napatumba nito nang walang kurap ang ilang kalalakihang sumugod. Ang mga dinalang kalalakihan ni Timothy ay elites ng pamilya Dixon, napakalakas ng mga ito. Nagpahinga ang ilan sa mga tumumba para mabawasan ang pagkahingal, saka sumugod muli. Sipa! Nailagan ni Daryl ang patalim at sinipa sa tiyan ang lalaki. Ang 30 na kalalakihan.
Ang pinakamalakas sa kanila ay level 5 master, habang ang pinakamahina naman ay level 3. Unti-unting napapagod si Daryl, mauubos ang kanyang enerhiya kapag nagpatuloy pa ito. Patayin siya! Atayin siya! Sumisigaw si Timothy nang hindi inaasahang lumapit ito kay Daryl at sinaksak ang likod nito ng patalim. Slash! Sumirit ang dugo nito mula sa sugat. Daryl! Nakita ni Lily ang nangyari, lubos itong nag-alala. Nararamdaman nito ang kanyang puso na umaakyat sa lalamunan, nakaukit ang kaba sa mukha nito. Bahagyang na-distract si Daryl sa sigaw ni Lily, ngumiti si Timothy, at itinaas ang patalim para muling sumaksak sa loob ng kalahating segundo. Target nito ang puso ni Daryl. Tumingin ka! Walang nagawa si Lily, kundi mapasinghal na lamang nang mapansin ito. Niyakap niya si Daryl nang walang pag-aalinlangan. Stab! Nakatusok ang patalim sa likod ni Lily at sumirit ang napakaraming dugo. Lilybud! Niyakap siya ni Daryl at sumigaw na parabang nasisiraan na ito ng bait. Nawala ng dugo ang mukha ni Lily nang bumagsak ito sa sahig. Walang tigil na umagos ang dugo nito sa likod at sobra itong nasasaktan. Pero hindi niya pinagsisihan ang ginawa. Sobra ang binibigay na effort ni Daryl dito. Sa wakas ay makakapagbigay na ng tulong si Lily. Ano? Lilybud, huwag mo akong takutin. Sigaw ni Daryl at tuluyang tumumba. Bakit napakabobo mo? Hindi ka man lang nagkukultivate, bakit sinalo ang patalim para sa akin? Bakit? Huwag mo akong takutin, inalog ni Daryl ang katawan ni Lily habang nabulunan ito kahahagulgol. Parang papel sa putla ang mukha ni Lily, malalim ang sugat nito. Nararamdaman niyang pagaan ang kanyang katawan. Pinilit nitong ngumiti habang aririnig ang mga sigaw ni Daryl. Honey, ok lang ako. Huwag ka nang umiyak mukha kang, pangit pag umiyak ka. Shush, saglit lang, dadalhin kita sa ospital. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng iyak ni Daryl. Masama ang ngiti ni Timothy, ospital. Hey, kiddo, no way. Pero kaya ko kayong dalhin sa impyerno ngayon. Sumugod ang 30 na lalaki. Binitawan ni Daryl si Lily at dahan-dahang lumingon, nagkulay crimson ang mga mata nito dahil sa galit. Lahat kayo ay kailangan mamatay ngayon. Roar! Biglang may nagpakitang golden ray at naging siyam na mababangis na dragon ang mga ito habang pumapalibot kay Daryl. Mamatay kayo! Mamatay kayong mga hayop! Sigaw ni Daryl sa magaspang na boses, umiikot ang nakapalibot na hangin sa kanya. Ascension of the Nine Dragons. Boom! Brutal na lumipad ang siyam na dragon papunta sa kalalakihan nang biglang sumigaw si Daryl. Ah! Nakakatakot na pagtili ang nakapagpatigil sa 30 na lalaki. Wala pang 20 segundo nang nagbagsakan ang kalalakihan sa nakakalat na dugo sa sahig. Si Timothy lang ang natira. Tinakpan ito ang kanya dibdib habang natatakot na nakatayo. Suka! Sariwang dugo ang bumulwak mula sa bigbig nito. Nakagawa ito ng paraan para maharangan ang skill at nagawa niya ito, pero nag-suffer siya dahil sa grave injuries. Paano ito naging posible? Paano natalo ng level 1 master ang 30 elite men ng pamilya Dixon? Kiddo, napakaswerte mo ngayon araw, mag-antay ka sa akin. Sigaw ni Timothy at tumalikod na ito para umalis. May mali sa batang iyon, kailangan ko munang umalis para mag-isip ng ibang paraan kung paano siya pupuksain. Phew! Hawak ng naghihingalong si Daryl ang blood-drinking sword. Honey, kumapit ka, stay with me. Binuhat ni Daryl si Lily at naglakad sa Atlantic Street na puno ng kaba at puot. Tingin ko ay hindi ko na kayang kumapit pa ng mas matagal. Honey, I love you, kasabay ng paglabo ng pangingin ay may tumulong luha galing sa mata nito. Huwag, honey, huwag kang magsalita. Hindi ka maaaring mamatay. Nanginginig ang tumatakbong si Daryl at parabang nasisiraan na ito ng bait. Nagmansa sa mga braso nito ang dugo ni Lily. Unti-unting nawala ang kasiglahan sa mukha nito, napakaputla rin ng kanyang labi, at tuluyan na niyang isinara ang mga mata. Kaparehong oras, napakasigla sa loob ng mansyon ni Darby Seaview. 100 lamesa ang nasa hall dahil dumalo sa reunion ang lahat ng anak ng pamilya Darby. Nasa upuan para sa honored guests ang Abbess Mother Serendipity at nakapalibot ang 100 nagagandahang male-female disciples.
Isa itong kakaibang senaryo sa reunion at hapunan ng pamilya Darby. Ang nakatatandang Darby ay nakaupo sa main seat ng emosyonal itong nagsalita. Naririto ba ang lahat? Sige. Ngayon ang aking kauna-unahang Mid-Autumn Festival matapos ang isolation ko para mag-cultivate. Tumingin ito sa Abyss Mother Serendipity at ngumiti. Maliban doon, kasama natin ngayon ang Abyss Mother Serendipity mula sa EMI-SEC para sa pagtitipon sa hapunan ng pamilya Darby ngayong Mid-Autumn Festival. Ang mga anak ang tumango bilang pagsang-ayon. Marahang tumango ang Abyss Mother Serendipity at mapagkumbabang nagsalita. Nakatatandang Darby, huwag mo nang banggitin pa. Kami ay nagagalak sa iyong kabaitan sa pagpayag na manatili kami sa iyong tahanan. Inimbita mo pa kami para sa pagsasalo ngayon Mid-Autumn Festival. Ang karangalan ay nasa amin. Wala siyang masamang ibig sabihin, pero may napansin dito ang iba. Bahagyang may bumalot na awkwardness sa pamilya Darby. Pati ang nakatatandang Darby ay hindi rin komportable. Siya ang nagpasok ng buong pamilya sa Eternal Life Palace sect. Nabanggit nito na ang kultong Eternal Life Palace ay may malademonyong pinag-ugatan, hinuhusgahan din bian nito ang pamilya Darby. Awkward na napaubo na lamang ang nakatatandang Darby at bahagyang ngumiti. Totoo, ubo. Abyss Mother Serendipity, tama ka. Bigla itong kinabahan. Hindi na niya maipagpatuloy ang topis dahil baka may masabi itong mali ay mailantad ang mga sarili. Muling nagsalita ang Abyss Mother Serendipity. Oo nga pala, totoong may mga koneksyon ang pamilya Darby dahil isa kayo sa pinakamayayamang pamilya sa Donghai City. Mayroon lamang akong katanungan, may kilala ba kayong Daryl Darby? Daryl Darby. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat. Kita ang pagkagulat sa mga mukha nila nang marinig ang pangalan. Paano nakilala ng Mother Serendipity ang walang kwentang si Daryl? Nakangiting tumayo si Florian. Abyss Mother Serendipity, malapit po ba kayo kay Daryl? Umiling ito at nagsalita, hindi naman at hindi pa kami nagkikita. Ang pinakamatandang alagad sa EMI-SEC na nagngangalang Megan Castello ay naghatid ng balita ilang araw lang ang nakalipas. Sabi nito ay si Daryl Darby na mula Donghai City ay mayroong godly pills, kaya naman natanong ko sa inyo ang patungkol sa kanya. Ano? Mayroong godly pills si Daryl. Haha! Napuno ng tawanan ang Mansion Hall dahil sa narinig, humor at walang pagpapahalaga ang nakasulat sa mukha ng pamilya Darby. Isang miyembro ang nagsalita. Abyss Mother Serendipity, siguro ay hindi pa niyo alam pero si Darby ay naging miyembro ng aming pamilya, siya ang pangalawang Young Master. Nagliwanag ang mukha ng Abyss Mother Serendipity. Ganoon ba? Tumawa ang isang miyembro ay naiinis itong nagsalita. Pero nilabag niya ang panuntunan ng aming pamilya kaya naman tinanggal siya. Isa na siya ngayong nakikitirang son-in-law at wala na kaming kinalaman sa mga desisyon niya sa buhay. Paano magkakaroon ng godly pills ang basurang kagaya niya? Tama. Isa siyang talunan kaya paano siya magkakaroon ng ganoong gamot? Nagsalita ang Abyss Mother Serendipity, nagkamali kayo ng pagkakakilala sa kanya. Tama. Habang nakikinig sa usapan ng pamilya Darby ay napataas ang manipis nitong kilay at nagkaroon ng pagkalito sa maamo nitong mukha. May mali. Isang walang kwentang tao si Daryl base sa usapan ng pamilya Darby. Pero sabi ni Megan ay nakakamanghang individual si Daryl, para bang alam nito lahat. Paano nangyari ito? Nagdagdag si Florian. Abyss Mother Serendipity, si Daryl ang black sheep ng pamilya Darby, isa siyang halimaw. Nadumisan ang asawa ng kapatid ko noong kasal nila. Napakasama noon. Sinusubukan nitong pamanghain ang Abyss Mother Serendipity pero nawalan ito ng kontrol sa kanyang bibig. Umubo at tumitig kay Florian ang nakatatandang Darby, nagpahiwatig ito na tumigil na at hindi dapat na ilantad sa publiko ang madumi nilang linya. Paano niya nagagawang sabihin na ang miyembro ng kanilang pamilya ay nadumisan ang asawa ng kapatid niya? Paano pa mapapanatili ng pamilya Darby ang kanilang reputasyon matapos nito? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng Abyss Mother Serendipity nang marinig ang sinabi ni Florian. Ang madungisan ang asawa ng kapatid ay isang malaking pagkakasala sa lipunan. Napakunot sa dismaya ang mga nakapalibot na alagad ng EMI. Slam! Lumamig ang mukha ng Abyss Mother Serendipity at hinampas nito ang mesa.
Galit itong nagsalita, hindi ko inakalang nakapawalang hiya ng Daryl Darby na yon. Pagbabayarin ko ang bayolenteng tao na yon balang araw kapag nakita ko siya, para sa kapakanan ng pamilya Darby. Mukha itong malumanay at mapagkumbaba, pero hindi nito matatanggap ang pagkakasalang iyon. Kinabukasan. Masayang bakasyon pa rin ang mood sa Donghai City kahit tapos na ang Mid-Autumn Festival. Maaraw, buhay at matao ang mga daanan malapit sa Hexad School. Ang mga estudyante ay naglalakad na patungong academic buildings dahil malapit nang magsimula ang mga klase. Nakakunot na lumabas ng teacher's office si Catherine Keith. Pagsising niya ng umaga napansin nitong bumaba ng 2 levels ang kanyang rank. Sa kabuuan ay bumaba ng 6 levels ang kanyang rank sa loob lang ng 2 araw. Mula sa pagiging level 1 Marshal Marquis ay bumaba ito sa level 4 Master. Ang ilan sa kanyang estudyante ay mas malakas na kung ikukumpara sa kanya. Paano nangyari to? Naisip nito ang sinabi ni Daryl dahil sa inis. Nabanggit nito na bawat araw ay bababa ng 2 levels si Catherine hanggang sa maging isa na siyang ordinaryong tao. Sa katunayan ay nagsimula na itong maniwala sa mga sinabi ni Daryl na mayroong mali sa gamot. Dapat ay nakinilig na lang siya at tumangi na inumin ang gamot pero walang mangyayari kung iiyakan mo ang natapong gatas. Subalit, nabanggit din ni Daryl na mayroong mga paraan para maayos ang pagbaba ng level nito. Nagkaroon siya ng pag-asa habang iniisip iyon. Naglakad na ito ng mabilis patungong academic building habang may suot na heels. Nagulantang ito ng matunton ang classroom, dismayado ang ekspresyon sa mukha nito. Puno ang classroom, na room si Dax pero wala si Daryl. Magandang umaga, miss. Bumati ang mga estudyante habang si Red Kong nakaupo. Nakuha nito ang kanilang takot matapos lamang ang ilang araw na interaksyon. Tumango si Catherine at nagtanong, Dax, bakit absent si Daryl? Nagkibit balikat ito at umiling, hindi ko po alam. Hindi niya kinontak si Daryl dahil ilang araw itong nasa ospital. Biglang tumayo si Miles at natatawang nagsalita. Miss, baka grounded siya sa bahay. Lagi na lang itong nakikialam kapag nag-uusap ang ibang tao tungkol kay Daryl. Tumayo rin si Declan at nagtanong. Miles, paano mo nalaman? Naaliw ang lahat sa interaksyon ng dalawa. Natawa si Miles. Kailangan mo talagang itanong. Nagbigay siya ng donasyon gamit ang pera ng asawa niya para mapaganda ang kanyang imahe. Ano pa bang gagawin niya? Nag-squat ito at umakto, baka naglalaba siya. Ha! Nagtawanan ang lahat. Hindi na maitago ni Dax ang galit. Mabilis itong tumayo at tumitig kay Miles. Hoy Shoal, gusto mo makipag-away? Sabihin mo lang. Hindi nito matiis na marinig ang mga panlalait sa kaibigan kapag absent ito. Isa pa, liwaliw si Miles at kailangan niyang matuto ng leksyon. Bahagyang nakitaan ng panik ang mukha ni Miles pero nagpatuloy ito. Wala akong sinasabing mali. Inaaliw ko lang ang kase sa pang-aasar kay Daryl, may problema ba doon? Natalo ni Dax si Kent na taga-kabilang klase noong unang araw ng school. Hindi biro ang tsansa nitong maging bayolente, hindi ito maaaring ma-offend ni Miles. Umupo si Miles at hindi na nagsalya pa, kitang-kita ang takot sa mukha nito. Iyon ba ang nangyari? Talaga bang gumagawa ng gawaing bahay si Daryl bilang parusa sa pagbigay nito ng donasyon na nagkakahalagang 20 milyon gamit ang pera ng asawa nito? Buong klase ay iniisip ni Catherine na bababa na naman ang kanyang level at magiging level 2 master na lang ito kinabukasan kapag hindi niya nakita agad si Daryl. Sobra itong nainis. Agad itong bumalik sa opisina matapos ang klase dahil desperado na itong tawagan si Daryl. Walang sumagot. Donghai City First Hospital. Palabas-labas si Daryl ng operating room dahil hindi ito mapakali, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito at namumula ang kanyang mga mata. Si Shelly Sullivan ang nagsagawa ng operasyon ni Lily. 11 oras PM kagabi nang magsimula ang operasyon at hindi pa sila nakakalabas hanggang ngayon. Kahit na lubha ang nararamdaman nitong pagkabigla na may halong kaba at galit, nagpatuloy pa rin sa pagdadasal si Daryl para kay Lily, nag-antay ito ng higit 10 oras. Sa wakas ay natanggap na rin namin ang isa't isa pagtapos ng 3 taon, kailangan mong maging maayos. Nakapatay ang ilaw ng surgery sign, nang biglang lumabas roon ang pagod na si Shelly. Mabilis itong nilapitan ni Daryl at nagtanong, kamusta ang operasyon?
Nagbigay ito ng kaunting ngiti pahayag na naging maayos ang lahat. Daryl, nakalagpas na ng critical stage ang asawa mo. Pero kalahating inch lang ang layo ng sugat nito sa puso, stable na ang lagay niya. Phew! Napahinga ng maluwag si Daryl at hinawakan nito ang kamay ni Shelly dahil sa sobrang saya na nararamdaman nito. Thank you Shelly, thank you so much. Sobra. Namula ang maamong mukha ni Shelly dahil sa mga nararamdaman nitong emosyon ng hawakan ni Daryl ang kanyang kamay. Wala lang yun. Hindi siya nagtagumpay sa pagpapakawala sa kanyang mga kamay, yumuko ito na parabang natatakot siyang tumingin sa mga mata ni Daryl. Kinagat nito ang kaniyang labi, at dahan-dahang nagpatuloy, trabaho ko bilang doktor ang sagipin ang buhay ng tao. Pinakawalan ni Daryl ang mga kamay nito, nang napansin niyang namumula ang pisngi nito. Nakangiti siyang sumagot. Nagagalak pa rin ako sa'yo anuman ang sabihin mo. Hindi nito mapigilan na tignan si Shelly. Napansin niya na napaka-charming nito kapag nagbublush. Aobra ang nararamdamang kaba ni Shelly, na mamawis rin ang mga palad nito sa di malamang dahilan. Hindi pa siya kailanman kinabahan ng ganito kahit bago pa siya magsagawa ng surgeries. Babalik na ako sa opisina, malumanay nitong sabi, at dali-daling umalis. Pumasok sa ward ang sabik na si Daryl. Sa loob ng ward ay nakahiga si Lily sa hospital bed, napakaputla ng mukha nito tila ba papel. Mariing nakasara ang mga mata nito at medyo magulo ang pilik mata nito, nakakadurog ng puso ang makita siyang ganito ang lagay. Nakamdam ng hindi maipaliwanag na pagsisisi si Daryl habang nakatitig ito kay Lily. Ang mahalaga ay nakalagpas na siya sa critical stage. Kinalma ni Daryl ang sarili bago sumilip sa kanyang phone, napansin nitong mayroong missed calls. Ang tatlo ay galing kay Dax at ang dalawang pinakabago ay galing kay Catherine. Bakit ako tinawagan ni Catherine? Tungkol ba to sa spirit petrification elixir? Marahil ay bumababa na ang level nito. Honey. Mahinang boses ang narinig nito. Tumalon sa saya ang puso ni Daryl nang makita ang gising na si Lily, nakatingin sa kanya ang nagliliwanag nitong mga mata. Mabilis siyang lumapit para hawakanan ng kamay nito. Anong iniisyo mo? Bakit mo hinarang ang pagsaksak na para sa akin? Ngumiti si Lily at malumanay na nagsalita. Ikaw ang asawa ko kaya sasamahan mo ako hanggang sa huling hininga ko, at ayaw kong may mangyaring masama sayo. Bahagyang napatalon si Daryl sa tuwa, at naluluha ang mga mata nito. Honey, huwag kang umiyak. Mukha kang pangit pag umiiyak ka. Pinilit ni Lily ngumiti at sinabing, I'm sorry sa pagdudulot ng sakit mula nitong mga nakaraang taon. Ngumiti ito upang kumalma si Lily bago niya ito yakapin. Creak! Marahas na bumukas ang pinto at pumasok ang ilang tao. Isa na dito ay si Samantha. May ilang mayayamang babae ang nakasunod kay Samantha papuntang ward. Ang isa rito ay nakasuot ng fox fur coat, kwintas, at maraming singsing. Namangha si Daryl. Nagsuot ito ng fox fur coat pagtapos mismo ng Mid-Autumn Festival. Nagmukha siyang mayaman, pero hindi ba't mainit at hindi ito komportable. Agad na lumapit si Samantha, at nag-aalalang nagtanong, Lilibod, kamusta na ang pakiramdam mo? Buong gabi itong naglaro ng mahjong, at nitong umaga niya lang nabalitaan ang nangyari. Halata na kalaro niya sa mahjong ang mga babaeng sumama sa kanya. Umiling si Lily at nanghihinang sumagot, Ma, okay lang po ako, huwag na kayong mag-alala. Maluwag na nakahinga si Samantha bago ito lumingon kay Daryl, kita ang galit sa mga mata nito, ikaw basura. Mabait na tao si Lilibod pero nangyari ang lahat ng ito dahil ikaw ang kasama niya. Naroon ka nung nangyari ito pero hinayaan mo lang. Isa ka bang lalaki? Sabihin mo sa akin, nasaktan ba siya ng dahil sayo? Mapait nang ngumiti si Daryl at sumagot, Ma, humihingi po ako ng patawad, kasalanan ko po. Hindi ko ininingatang maigi si Lily. Kahit saang banda pa siya tumingin ay kapabayaan niya ito. Mas lalong nagalit si Samantha, sumigaw ito habang nakaturo sa ilong ni Daryl, huwag mo akong tatawaging mama. Hindi mo deserve si Lily. Isa kang malas at nagdadala ng malas sa mga taong nasa paligid mo. Gusto kong mag-divorce na kayo pagkalabas ni Lily ng ospital. Hindi na nakapagpigil pa si Lily, kinabahan ito at biglang nagsalita. Matama na. Hindi niya kasalanan. Nakatingin ito kay Daryl habang nagsasalita para ipahiwatig na kailangan na muna nitong lumabas para maiwasan ang kanyang nanay.
Nakuha ni Daryl ang kanyang ibig sabihin at sinabing, lalabas na po muna ako para bumili ng prutas. Mabilis itong lumabas ng kwarto. Galit na nagtanong si Lily nang nakalabas na si Daryl, "Ma, naglalaro ka na naman ba ng mahjong? Anong pinangako mo sa akin?" Napansin nito ang mahjong buddies na kasama ng kanyang nanay. Pinakanaalala nito ang babaeng nakasuot ng fox fur, ang pangalan nito ay Sophie Thompson. Mayaman ang asawa nito at may-ari ng seafood business. Nagsalita si Samantha, "My dear, hindi ako naglaro ng mahjong gaya ng pinangako ko. Uminom lang ako ng tsaa at nakipagtsikahan sa ladies." Sumagot si Sophie, "Samantha, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa anak mo. Uminom ng tsaa. Malinaw na naglaro tayo ng mahjong." SSH. Tiningnan ito ng masama ni Samantha. Nakangiting nagpatuloy si Sophie, "Magdamag kaming nagmahjong, may utang siya sa akin na nagkakahalagang 2 milyon, kaya ko siya sinundan papunta rito." Hindi nakapagsalita si Samantha, namula ang mukha nito. Namula rin ang maputlang mukha ni Lily dahil sa galit, tumitig ito sa kanyang nanay, "Ma, nauubusan na tayo ng pera, bakit ang laki pa rin ng tinataya mo?" Yumuko si Samantha at mahinahong nagsalita, "Lilibod, huwag ka nagmagalit. 2 milyon lang iyon, para namang hindi natin kayang bayaran." "Tama, hindi nila kaya." Galit nag-alit si Lily at naramdaman nito ang namumuong sakit sa kanyang dibdib. "Ma, nakalimutan mo na bang binigay ko ang lahat ng pera kay Lola kapalit ng stocks ng mga lindon? Saan tayo kukuha ng 2 milyon? Wala silang 20,000, lalo na ang 2 milyon. Nagulat si Samantha. Bakit niya ito nakalimutan? Naiinis na nagsalita si Sophie, "Tama na yan, tigilan niyo na ang pag-arte na parang mahirap. Ibigay niyo sa akin ang 2 milyon kung hindi ay mag-iba na ang trato ko sa inyo." Nagpapanik na si Samantha pero pinilit pa rin itong ngumiti, "Sophie, pwede bang mangutang na muna ako sayo? Bigyan mo ako ng ilang araw, pangakong babayaran kita." Naniniwala si Samantha na makakaisip ng paraan si Lily kahit na magamit pa nila ang pera para sa stocks dahil matalino ang kanyang anak. Umiling si Sophie, "Samantha, madali lang sabihin yan. Paano mo magagawang utangin ang panalo? Ikaw pa ang nag-aya na maglaro kagabi, hindi ka ba nahihiya sa inaakto mo? Dapat ay maihanda ang pera ngayon araw. Karaniwang hindi inuutang ng ibang tao ang panalo. Sa kabila ng lahat ay walang saysay ang pakikipaglaro ng mahjong sa taong walang pera." May nakitang pangungutya sa mukha ni Sophie, "Huwag ka nalang maglaro kung hindi mo kayang magbayad. Walang pera ang anak mo. Pwede mong utusan ang manugang mo na magbayad." Nagtawanan ng lahat pagtapos nito banggitin si Daryl. Napa-facepalm si Sophie at bumulong, "Ilang araw na akong hindi makapag-isip ng matino. Halos nakalimutan ko na isa palang walang kwenta, at nakikitirang manugang si Daryl. Paano siya magkakapera kung nakadepende lang siya sa inyo?" Hindi masaya si Lily pero nanatili itong tahimik. Sobra ang naramdamang pagkabigo ni Lily sa kanyang nanay. Malinaw ang pangako nitong hindi na maglalaro ng mahjong. Hindi nito inakalang agad itong tatawag sa kanyang mahjong buddies. Nagpunta ang kaibigan nito sa ospital para paningil, talagang nakakahiya. "Sophie, pwede mo ba akong bigyan ng 2 araw?" Ngumiti si Samantha at nagpatuloy, "Alam mo naman na ang manugang ko ay nakikitira lang sa amin, kaya syempre, wala siyang pera. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 araw gaya ng ginagawa natin dati?" Napupuno ng galit si Samantha sa tuwing nababanggit ang walang kwenta nitong manugang. Maliban sa ito ang dahilan kung bakit nasugatan ang kanyang anak, wala rin itong maitutulong kapag nabaon siya sa utang. Bahagyang napangiti si Sophie, malinaw na walang espasyo para sa pakikipag-away. "Tumigil ka na sa pagsasalita, Samantha. Kailangang umalis ng anak mo sa ospital kung hindi ka makakabayad ngayong araw. Tatawagan ko ang pamangkin ko, sandal lang." Nilabas nito ang kanyang phone at pumindot ng numero. "Huwag please." Uminit ang ulo ni Samantha nang banggitin ni Sophie ang pamangkin dahil kasali ito sa mga sekta at usap-sapang brutal ito. Pero nakatawag na ito. Naniniwala siyang magbabayad ang mag-ina kapag nagpakita ang kanyang pamangkin. Agad na nasagot ang tawag. Malakas na nagsalita si Sophie, "Binubuli ako rito. May utang sa akin ang isang babae, at tumangging magbayad, kailangan mo akong tulungan." Nagsalita ang isang galit na boses mula sa kabilang linya, "Ano? Sinong may utang sayo? Gusto niya bang habulin sa Donghai City?"
Magdadala ako ng mga tauhan ngayon, nasaan ka? Malakas at mapagpataw ang boses nito. Nasa ospital ako, agad na sumagot si Sophie. Tumingin ito kay Samantha nang may nalulugod na ekspresyon, matapos nitong ibaba ang tawag. Maya-maya lang ay nandito na siya. Bilisan niyo nang umisip ng paraan para makapagbayad sa akin, kung hindi ay yari kayo. Pinilit umupo ni Lily sa kanyang higaan at kinakabahang nagmakaawa. Tita Sophie, 2 milyon lang naman yon. Please, bigyan mo kami ng ilang araw, wala talaga kaming pera ngayon. Paano kung 3 araw? Magbabayad kami pagtapos ng 3 araw. Matagal-tagal na ring magkalaro sa mahjong ina Sophie at Samantha, kaya medyo may alam si Lily tungkol kay Sophie. Alam niyang mayroon itong pamangkin sa isang sekto, at may daan-daan itong tauhan. Mayroon din kung ano-anong criminal records ang pamangkin nito. Ngumiti si Sophie at umiling, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ba ay alam na may rules ang mahjong? Isa pa, ang nanay mo ang nag-ayang maglaro nito, hindi na lang sana niya kami tinawagan kung wala siyang pera. Wala nang punto ang pag-uusap nila. Sigh. Walang masabi si Lily. Kita ang kaba sa mukha ni Samantha. Sophie, hindi mo kailangang gawin ito. Wala akong gaanong sinabi noong nagkautang ka sa akin. Bakit hindi mo ako mabigyan ng ilang araw? Sinisingil ito sa kanyang utang habang nasa ospital pa ang kanyang anak. Napakamalas. Sumagot naman si Sophie, kinukumpara mo ang sarili mo sa akin. Madami akong pera. Ang kailangan ko lang gawin ay tumawag at may magpapadala na ng pera sa akin. Ikaw. Umaasta kang mayaman pero sa katunayan ay mahirap ka lang. Hindi na napigilan ni Samantha ang sarili. Magmamakaawa na sana ito nang biglang may narinig silang mabibilis na yapak palapit. Sino? Sino ang may utang sa tita ko? Isang agresibong boses ang nagsalita bago pa man ito makapasok sa ward. Natakot at umalis ang mga nurse na nasa hallway. Isang malaking lalaki ang pumasok sa ward, may kasama itong 5 lalaki, at lahat sila ay mukhang mabangis. Ang lalaki sa harapan ay si Kellan Lewis, ang Vice Hallmaster ng Eternal Life Palay Sect. Pamangkin ito ni Sophie. Tumutulong kay Sophie si Kellan na ayusin ang ilang bagay-bagay, ilang taon na rin ang nakalipas. Binigyang tingin ni Kellan ang buong kwarto, habang galit ang ekspresyon nito, sinong may utang sa tita ko? Kalat ang tensyon sa loob ng ward. Tinuro ni Sophie si Samantha, siya. Kita ang pagbabanta sa mga mata ni Kellan, habang nakatitig ito kay Samantha. Lumapit ito sa kanyang direksyon, kilala mo kung sino ako? Gusto mo bang mapatalsik sa Donghai City? Nanginginig ang takot na si Samantha, mahinahon itong nagsalita, wala lang akong pera sa ngayon, pwede mo akong bigyan ng ilang araw. Napansin nito ang mga tattoo at peklat na nakabalot sa mga lalaki, taka sa preso ang mga ito. Kinakabahan rin si Lily at maingat na nagtanong. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw? Walang pasensyang nag-react si Sophie, Kellan, huwag mo nang aksayahin pa ang oras mo sa kanila. Paalisin mo na sila, dahil hindi rin naman nila ibabalik ang pera ko. Hindi nila deserve mamalagi sa ospital, dahil mahirap lang sila. Kinaway ni Kellan ang isang kamay bilang senyales, agad na lumapit kay Lily ang mga tauhan nito. Nagpanik si Samantha, at sinubukang pigilan ang mga ito, hindi nyo pwedeng gawin to. Kailangan pang makarecover ni Lily, lalala ang sitwasyon nito kung hahawakan nila ang sugat nito. Pero walang pakialam ang mga lalaki sa kanya, at pinalibutan nila ang hospital bed. Anong nangyayari dito? Malalim na boses ang nagmula sa pinto, ng sandaling yon. Naglakad ang lalaki papasok. Si Daryl. Mabilis na tumayo si Samantha nang makita niya ito, iyan ang manugang ko, siya ang magbabayad sa utang ko. Siya ang singilin niyo o di kaya'y balian niyo siya ng binti kung wala siyang pambayad. Walang ideya si Kellan kung sino ang Daryl na ito dahil nakatalikod siya. Kumunot ang kanyang noo at saka lumingon. Nagulat siya. Hallmaster. Bakit siya nandito? Nagtaka rin ang mga kasamahan nito. Nakatitig silang lahat kay Daryl at hindi makapag-react. Asawa ba ng Hallmaster ang babaeng nakahiga sa hospital bed? Hindi maaari. Sa wakas ay nakareact rin siya at bumati, "Greetings, Hallmaster." Nagkaway ng kamay si Daryl para patigilin sila, at saka kinausap si Kellan, "Anong nangyari? Anong ginagawa niyo dito?" "Well,
Nagdalawang isip si Kaylan at nagbetingin kay Sophie bago umiling dahil may lumalabas na malamig na pawis mula sa noo nito. Wala po, Hallmaster. Napadaan lang kami, walang nangyayari. Nag-iisip naman si Kaylan. Siyempre, ay hindi nito sasabihin kay Daryl na naroon siya para singilin ang biyena nito. Kumunot ang noo ni Daryl at mahinahong tinanong si Lily, "Honey, anong nangyayari?" Imposibleng walang rason kung bakit nandoon si Kaylan at ang mga tauhan nito. Nagkagat ng labi si Lily sa kaba, yumuko dahil sa hiya, at saka nagsalita, "Honey, nandito sila para maningil ng utang." Sinabi nito ang lahat kay Daryl. Maningil ng utang. Nagulat si Daryl at binigyang tingin si Kaylan. "OSHT." Nataranta si Kaylan. "Bakit ako maniningil sa Hallmaster? Para ko na ring hinukay ang sarili kong libingan." Napabuntong hininga si Daryl. Grabe talaga si Samantha at tumaya ng malaking halaga sa paglalaro ng mahjong kahit na wala silang pera. Nalagasan siya ng 2 milyon sa loob lamang ng isang gabi. Anong klaseng miyembro ng pamilya ang ganoon? Napaisip muna si Daryl bago nag-atubiling tumingin kay Kaylan. "Sige, ibigay mo sa akin ang bank account number, ako na ang magbabayad para sa kanya." Hindi naman malaking halaga ang 2 milyon para sa kanya. Kahit na minsan ay sumusobra na si Samantha, biyenan niya pa rin ito. Obligado siyang bayaran ang utang nito. "Tama, siya ang magbabayad para sa akin." Tinuro ni Samantha si Daryl na para bang ito ang tagasagip niya. Nagdagdag pa ito, "Siya ang manugang ko, siya ang singilin niyo, at huwag niyo na akong guguluhin pagtapos nito." "Anong account number mo?" tanong ni Daryl kay Kaylan. "Thump." Mabilis na lumuhod si Kaylan at nauutal itong nagsalita dahil sa takot, "Hallmaster, hindi ko kukunin ang pera mo. Hindi mo kailangan ibalik ang pera, hindi kailangan." Si Daryl mismo ang naglagay dito sa posisyon niya bilang Vice Hallmaster. Kung hindi dahil kay Daryl ay wala siya kung nasaan siya ngayon. Kaya naman hindi niya kailanman matatanggap ang pera nito. Ano? Katahimikan ang bumalot sa loob ng ward. Gulat na gulat ang lahat, pati na rin si Sophie. Natulala ang mga ito at hindi makapagsalita. Anong nangyayari? Bakit Hallmaster ang tawag ni Kaylan sa walang kwenta at nakikitirang si Daryl? Bakit siya takot dito? Ang nakahigang si Lily ay matindi ang tingin kay Daryl, na puno ng gulat at mga emosyon ang utak nito. May alam ba talaga ako patungkol sa lalaking ito? Para siyang makapangyarihan sa lahat. "Bilisan mo na, kailangan ko na bayaran ang utang ng biyenan ko." Umiling si Daryl. Nakadikit ito sa kanyang prinsipyo. Kailangan itong magbayad kahit nakasamahan niya si Kaylan, dahil magkaiba ang dalawang bagay na yon. "Hallmaster, huwag niyo akong ilagay sa mahirap na posisyon." "Paano kita sisingilin?" May paghihirap na tanong ni Kaylan. "Bakit hindi?" Pagputol ni Sophie sa dalawa, lumapit ito at sinabing, "Nanalo ako ng 2 milyon. Kaylan, hindi kaya'y nagkamali ka lang ng tingin at hindi siya ang taong sinasabi mo? Isa lang siyang nakikitirang manugang. Bakit ka natatakot sa kanya?" "Tita, pakiusap. Huwag ka nang magsalita." Kinabog nito ang kanyang dibdib at malapit na rin siyang masiraan ng bait. Inilagay nito ang kanyang ulo sa sahig. "Daryl, hindi alam ng tita ko ang mga panuntunan, humihingi ako ng tawad para sa kanya, I'm sorry." Paulit-ulit nitong idinikit ang ulo sa sahig habang humihingi ng tawad, nagsimula ng magdugo ang noo nito. "Sige, tumayo ka na." Nagkaway ng kamay si Daryl bilang pagpapaalis. Sa wakas ay tinikom ni Sophie ang kanyang bibig at pinilit ng umiti. "Samantha, well, may gagawin pa ako at kailangan ko nang umalis." Dali-daling umalis si Sophie at ang mga kasama nito. Gulat na napatitig si Samantha kay Daryl. Bakit kilala ng basurang ito ang mga yon? May mga nakilala ba siyang mafia boss noong nangnakaw siya? Bakit takot ang pamangkin ni Sophie rito? Lumapit si Daryl sa higaan at pinakalma si Lily. Okay na ang lahat ngayon." Hinalikan niya ang noo nito bago lingunin si Kaylan, "Sunadan mo ko." Lumabas na ito sa kwarto. Walang pag-aatubiling sumunod si Kaylan, sumunod din ang mga kasamahan nito. Seryoso ang tono ni Daryl noong nasa hallway na sila. "Kaylan, may hihingin ako sayo. Pakiusap, kailangan niyong gumawa ng paraan para malaman ang lahat ng tungkol sa pamilya Dixon." "Pamilya Dixon?"
Nang taka ng ilang sandal si Kailan, may bigla itong naisip at saka nagsalita. Hallmaster, ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilya Dixon mula sa Yunzhou City? Napaka makapangyarihan ng kanilang pamilya sa syudad. Ngumisi si Daryl at may pagbabanta sa mga mata nito. Wala akong pakialam kung gaano sila makapangyarihan, maglalaho ang buong pamilya Dixon. Sinaktan nila ang asawa ko, kailangan kong maghiganti. Na-sense nito ang kayang pumatay na aura mula kay Daryl. Kinilabutan si Kailan at mabilis na sumagot, naiintindihan ko. Tumango si Daryl bilang pagkilala. Siya nga pala, sabihan mo ang lahat na magtungo sa Donghai International Hotel ngayong gabi. Pag-uusapan natin kung ano ang pinakamainam na paraan sa pagsira sa pamilya Dixon. 8 oras PM, Donghai International Hotel. Maganda ang paligid ng hotel dahil nakatayo ito sa baybayin ng Donghai City. Isa ito sa pinakamagagandang hotel sa Donghai City, sumunod sa Oriental Pier. Pinareserba niya ang buong first floor para sa kanilang pagtitipon. Ang 1,000 square feet hall ay napuno ng halos 200 na miyembro ng Eternal Life Palace Sect. Si Daryl ay nakaupo sa main seat ng pinakamalaing lamesa. Nasa kanan nito si Kailan bilang Vice Hall Master. Puno ng baso ng beer ang kanilang lamesa. Kailan, may natuklasan ka ba tungkol sa pamilya Dixon? Tanong ni Daryl. Hallmaster, sinubukan kong kumuha ng impormasyon. Ang head ng pamilya ay si Timothy Dixon, may anak ito na nagngangalang Donohue Dixon. Maliban doon ay mayroon 4 na stepson si Timothy, at pinangalanan niya ang mga ito base sa natural phenomena, Zephyr Dixon, Nimbus Dixon, Levin Dixon, at Volt Dixon. PFFT. Volt Dixon? Halos maibuga ni Daryl ang iniinom niya tsaa. Haha, creative siyang magbigay ng pangalan. Hindi rin napigilan ni Kailan ang kanyang tawa, pero naibalik nito agad ang kanyang kontrol. Hallmaster, hindi dapat maliitin ang 4 na ito dahil sila ang pinakamalakas at pinakamagaling sa pamilya Dixon. Narinig ko na ang 4 ay level 5 masters. Level 5 masters. Napakunot ng noo si Daryl. Level 5 masters. Hindi magiging madali ang pagpapatumba sa mga ito. Nagpatuloy si Kailan, maliban sa 4 na stepsons, mayroon ding tauhan ang pamilya Dixon na hindi bababa sa 200. Tumango si Daryl, gusto kong maglaho ang buong pamilya Dixon, anong masasabi mo? Nagkamot ng ulo si Kailan at sumagot ng seryoso, nagsagawa ng pagsusuri ang aking mga tauhan, mayroon tayong sumatotal na 100 at 78 na tauhan, kaya hindi maganda ang pwesto natin pagdating sa numero. Hindi rin malaki ang tsansa nating manalo kung magtutuos tayo, magiging mahirap na pagkapanalo ang mangyayari kung manalo man tayo, hindi worth it. Napahinto ng ilang sandal si Kailan, at nagpatuloy, tapos, nakaisip ako ng plano. Ano yun? Tanong ni Daryl. Ngumiti si Kailan at nagpatuloy, may natuklasan ako tungkol sa stepsons ng pamilya Dixon. Mahilig uminom sina Zephyr at Levin, mahilig naman sa sugal si Volt. Nagkaroon ako ng plano kung paano sila papatumbahin dahil sa interes nila. Malakas ang loob ni Kailan nang nagsalita ito, hindi na masyadong problema ang ibang miyembro ng pamilya Dixon basta mabantayan nating maigi itong 4. Magandang ideya. Tumango si Daryl at tinapik ang balikat ni Kailan, ikaw na ang paghahawakin ko. Isa pa, dapat mahuli ng buhay ang stepsons ni Timothy Dixon, at kailangang tapusin ang lahat ng miyembro ng Dixon. Ang 4 na yon ay level 5 master. Magagamit sila, sayang naman kung papatayin lamang ang mga ito. Mas gugustuhin ni Daryl na maging tauhan niya ang mga ito. Sabik na tumango si Kailan, walang problema, Hallmaster. Sinisigurado sa inyong makukumpleto ko ang misyon. Tumango si Daryl at nagtaas ng baso, tumawa ito at nagsalita, magaling, napakahusay. Cheers, mga kapatid. Hangad ko ay magtagumpay kayo. Nasa atin ang tagumpay. Tumayo ang lahat at sabay-sabsay na itinaas ang kanilang baso. Tila ba sumabog ang boses ng mga ito at isang inumang naubos ang kanilang beer. Uminom at nagsalo ang mga ito bago matapos ang meeting. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.